Ika-10 kabanata. Masama ang loob ko nang umuwi ako. Hindi ko na iniisip kung susuportahan ba nila ako sa ginawa kong ito o hindi. Maghapon lang akong nasa kwarto nagkukulong. Wala na din akong balak na pumunta sa date na alok ni Charlie. Nakita kong tumatawag siya ngunit hindi ko ito sinagot. Nakailang missed call na si Charlie bago naman tumawag isa-isa ang mga kaibigan ko. For sure alam na nila. Nag-off ako ng phone. Rinig ko rin ang sasakyan ni Charlie sa labas na bumubusina ngunit hindi ko siya nilalabas. Wala ako sa mood makipag-usap sa kahit na sino. Kinabukasan ay tanghali na akong gumising. Agad na bumaliktad ang aking sikmura sa hindi ko may paliwanag na dahilan. Napahawak ako sa aking sikmura habang dumuduwal sa lababo. Mariin ako napapikit bago tiningnan ang date ngayon. Hindi ko napansin na 1 linggo na pala akong hindi dinanatnan. 2 weeks na ang nakararaan nang mag-umpisa kami ni Charlie. Bakit nga ba hindi ko pinag-focusan ng date? Masyado akong nalibang? Agad akong nagbihis. Minanahaw ko ang sasakyan patungo sa drugstore upang mamili ng PT. Ako na mismo ang pumunta sa bahay nila Pauline after kong mamili. Kagabi pa ako tumatawag. Nag-aalalang bungad ni Pauline sa akin bago ako mahigpit na niyakap. What happened? Nakagat ko ang aking ibabang labi bago sumagot. Alam na ng parents ko. I'm so sorry na kailangan mong danasin ito. Mahigpit niya akong niyakap. Magiging maayos din ang lahat. Sa tingin mo magiging maayos pa? Pauline, ngayon lang ako natakot ng ganito. Natakot na baka iwan na niya ako. Hindi ko mapigilan ang aking luha. Sulil, kausapin mo kaya siya? Napailing ako. Paano kung pag nag-usap kami tapusin na niyang namamagitan sa amin? Natatakot na aking tanong. Ano bang sabi ko sa'yo? Napabuntong hininga ako bago sumagot. Subukan at huwag pangunahan. Ngumiti sa akin si Pauline at pinahid ang aking luha. Good. Nag-thumb ups pa siya. Palagay ko naman ay mahal ka din niya. Palagay lang niya, pero paano kung mali kami? Inilabas ko ang PT kaya naman lalaki ang mata ni Pauline. Buntis ka? Sino? Sinong buntis? Si Reed na bigla na lang sumulpot. Dinaig pa yung chismosa. Magiging daddy na ba ulit ako? Excited na tanong pa nito. Reed o ka? Sabi ni Pauline bago na pairap. Ikaw na magbuntis at mga nakala ko ganun kadali lahat? Tumihirit ka pa? Hindi ako si Sulil. Napailing sa akin si Reed. Buntis ka? Congrats! But who's the father? Siniko ni Pauline si Reed nang makita nitong napayuko ako. Langya ka? Umalis ka na nga? Bulong ni Pauline na narinig ko naman. Wala pang result. Walang emosyong sagot ko. Pwedeng makibanyo? Tanong ko pa. Samahan na kita. Inakay ako ni Pauline patungo sa banyo. Ano man ang maging resulta, nandito lang ako. Kami na mga kaibigan mo, okay? Sama-sama tayo. Napatango ako bago pumasok sa banyo. Habang hinihintay ko ang resulta ay nanginginig ang buong katawan ko. Nanlaki ang mata ko sa resulta. Agad akong lumabas hawak ang PT. Pauline? Luhaan kong sambit sa kanyang pangalan. Positive? Tanong ni Pauline. Tumango ako bago napahagulgod. Magiging mami na ako. Hindi ka ba masaya? Malungkot na tanong ni Pauline. Masaya. Napayuko ako. Ito naman ang plano, umpisa pa lang. Pero bakit parang may kulang? Si Charlie. Sige na sabihin mo na sa kanya. Susubukan ko. Mahinahong sagot ko. Nagpaalam na ako kay Pauline. Umuwi na lang muna ako sa bahay ngunit sa harapan pa lang ng gate ay nakita ko na si Charlie. Ikinarahi ko lang ang kotse ko bago bumaba upang harapin siya. May problema ba tayo? Ito agad ang bungad na tanong niya. Meron nga ba? Balik na aking tanong. I don't know. Pero sa pagkakaalam ko naman ay ayos tayo. Ano ba tayo? Muling tanong ko. Sulil? Hinuwakan niya ako sa kamay. I don't care kung may contract tayo. Gusto kong panagutan ka kung may mabubuo, okay? Hayaan mo kong maging ama sa magiging anak natin. At hayaan mo kong mahalin ka. Alam kong may trust issue ka kaya naman gagawin ko ang lahat maging komportable ka lang. Mahal kita. Mahal mo ba ako? Ito ang tanging lumabas sa aking bibig. Hindi ba halata? Malawak ang ngiti niya sa labi. Handa akong humarap sa magulang mo, Sulil. Akala ko kasi hindi na niya ako pinatapos. Tahan na. Niyakap ako ni Charlie at hinagad sa forehead. Mali ang iniisip mo. Humiwalay ako sa yakap at tinalabas ang PT. Inabot ko ito sa kanya. Buntis ka? Napasigaw pa si Charlie. Tara na. Hinila niya ako. Saan tayo pupunta? Takang tanong ko. Papakasal na tayo. Proud na sagot niya.
Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero isa lang masasabi ko, sigurado na ako sa kanya. Siya yung lalaking hindi ko inaasahang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. Kasama ng aming magiging anak pa. Yes, I'm pregnant with my boss. Ginusto ko, pinasok at sumugal ako. Hindi tama at hindi maganda sa mata ng ibang tao. Sino ba naman kasing baliw ang maglalagay sa sarili niya sa alanganin, di ba? Si Charlie yung nag-alis ng aking trust issue. Ito yung sobrang nagpapahirap sa akin kaya napaglipasan ako. Ngayon mas tanggap ko na ang sinasabi ni Pauline. Mas naintindihan ko na siya. Sa buhay, normal lang nakasama ang masaktan. Patunay na buhay ka pa. Hindi perpekto ang buhay ng isang tao kung hindi ito nakakaranas ng problema. Lalo na ang lungkot, nakakambal na nga yata talaga ng tao. Alam kong hindi kami palaging masaya ni Charlie. Darating yung oras na susubukin kami, hindi para paghiwalayin kami, pero para mas patatagin yung pagsasama naming dalawa. At nakahanda na ako kapag dumating ang araw na iyon. Hindi na ako yung sulil na masyadong takot pagdating sa pagbibigay ng tiwala at pag-ibig. Sa ngayon, kaya ko nang i-handle ang sarili ko sa tulong ng mga kaibigan kong lukaret at ng pamilya ko. Maging pamilya ni Charlie na close ko na rin. At higit sa lahat ay yung taong may malaking parte sa aking buhay, si Charlie, kasama ang aming anak na mag-iisang buwan na this week. Mabilis lang lumipas ang oras, araw, buwan at ang taon. Matapos sumarap si Charlie sa parents ko ay namanhika na siya kasama ang kanyang mga magulang. Plinano na agad nila ang aming kasal dahil ayaw ni Daddy na basta na lang daw lumobo ang tiyan ko nang hindi pa kami nakakasal ni Charlie. Kaya naman itong si Charlie grabe ang saya dahil gustong gusto naman niya. At si Celine, wala na kaming balita sa kanya. Matapos niyang guluhin ang lahat, napakaganda na rin dahil hindi na ako nahirapan na magsabi sa parents ko. Celine, may dumi na ang kambal. Napalingon ako kay Charlie na kitang-kita ang stress sa mata dahil sa nangingitim na ilalim ng mata nito. Kambal ang anak namin at pinangalanan namin silang Light and Dark. Si Charlie talaga ang nagpangalan at hinayaan ko na siya. Ikaw na dito, ako na maglilinis sa kanila. Nagluluto kasi ako ng pananghalian namin. No, it's fine, ako na lang. Napakamot pa siya sa ulo. Itatanong ko lang sana kung nasaan yung wipes. Nasa lalagyan ng mga damit nila. May stock pa akong wipes doon. Sagot ko bago ngumiti sa kanya. Thank you. Nilapitan ko siya at hinagkan sa labi. Pahinga ka na after mong malinisan ng kambal. Alam kong mas puyat ka pa sa akin. After ko magluto ako na magbabantay sa kanila. Breastfeed naman ako kaya lang hindi talaga maiwasang sabote si Dark. Si Light lang dumedede sa akin. Kaya naman bumabangon pa si Charlie para lang magtimpla ng gatas habang ako ay si Light ang pinapadede. Ayos lang, don't worry, I'm fine. Masaya akong aalagaan ng kambal. Hinagkan niya ako sa forehead bago umalis na para puntahan ng kambal dahil umiiyak na ang mga ito. Ayaw ko naman kasing kumuha ng makakatuwang dahil nais kong ako mismo ang mag-aalaga sa dalawa. Kami ni Charlie mismo. Si Charlie din naman ang may gusto na kami ang mag-focus sa kambal. Kaya nga kinailangan pa niyang mag-leave sa trabaho para lang matulungan ako. Napakagaling niyang daddy. Wala akong masabi. Paniguradong pag lumaki na si Light at Dark ay sa daddy sila malapit. Masasabi kong happy and contented na ako. Matapos ang nakakapagod na maghapon ay tinabihan ko na si Charlie sa kama. Habang ang kambal ay mahimbing ang tulog sa kuna na pinagawa talaga namin para sa kanilang dalawa. Malikot kasi si Charlie matulog kaya natatakot siya na itabi sa amin ang dalawa. Bukod lang naman sila ng higaan ngunit katabi lang din naman namin ang aming kama. Sulil? Tawag ni Charlie bago ako hinalapit. Mahimbing na ang tulog ng dalawang bata. Baka naman pwede na tayong... Hindi ko na siya pinatapos. Miss mo na ako? Natatawang tanong ko. Sobra. Touching lang muna kasi alam kong masakit pa ang tahi mo. Bulong pa niya. Hindi ko maitago ang tawa ko. Anong nakakatawa? Sumimangot ito. Reward ko na lang to. Mayabang nasabi pa ni Charlie bago akmang pagagapangin ng kamay sa aking katawan nang pumalahaw ng iyak si Light. Nadamay si Dark kaya naman maging ito ay nagising na din. Anak naman kahit ngayong gabi lang? Bulong pa ni Charlie kay Dark bago niya ito kinarga. Habang ako naman ay karga si Light at isinasayaw upang patulugin ulit. Charlie? Tawag ko. Agad naman itong lumingon kaya naman kinindatan ko siya. I love you. I mouted bago malawak na ngumiti. I love you too, Suril.
Hindi ko pa rin nakalaing mararanasan ko ang sayang ito sa piling ni Charlie, na dating boss ang datingan at napakasungit sa akin. Pero umiba ang hihip ng hangin dahil ngayon ako na ang boss niya. Hindi madaling magtiwala at hindi rin madaling umibig. Sa panahon ngayon kasi, mas lamang na ang manloloko kaysa ang matinong tao. Kaya nga gano'n na lang din kahirap para sa akin na magtiwala at sumubok. Mali nga lang ang naging paraan ko. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa ko pero hindi ko rin naman ito pinagsisisihan. Paano na lang pala kung hindi isang Charlie Morata ang nakilala ko? Ang magulo kong buhay ay mas pinagulo ko lang at sinira. Napatitig ako sa asawa kong mahimbing na ang tulog. Puyat na naman ito kaya naman awang-awa talaga ako sa kanya. Sinabi ko namang kaya ko dahil obligasyon ko naman talagang alagaan ang anak namin. Ngunit mapilit siya palagi niyang sinasabi na dadamayan niya ako sa hirap at ginhawa. Sinasabi niya na ang mag-asawa palaging magkaramay dahil ito ang aming sinumpaan. Napakabait ng asawa ko at ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya. Kaya rin siguro umayo ng tadhana sa amin at agad at hindi na kami pinahirapan. Gising ka pa? Kinusot nito ang kanyang mata. Gabi na, sleep ka na. Ngumiti ako sa kanya bago sumagot. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Gusto lang kitang titigan at pagmasdan. Natatakot kasi ako na baka pagising ko. Panaginip lang ang lahat ng ito. Agad niya akong niyakap. Huwag mong sabihin yan. Hindi ito panaginip, okay? Totoo ang lahat ng ito. Totoo ang pagmamahal ko. Sabihin mo ng iba na napakabilis nating ikasal. Wala akong pake. Hindi na susukat sa tagal ng pagsasama ang lahat. Basta ang alam ko, mahal na mahal kita, Sulil. Pati ng mga anak natin. Hindi mo akong iiwan? Pangako? Paninigurado ko pa. Bakit naman kita iiwan? Ikaw lang nag-iisang Sulil na mahal ko. Kamatayan man ay hindi tayo kayang paghiwalayin. Pinapakilig mo naman ako eh. Good. Sa akin ka lang dapat kiligin. Lihim akong napangiti. Halimbawa may sexy na babaeng lumapit sa'yo. Tapos ako mataba na at hindi na bumalik sa dati yung katawan ko. Hindi ka ba maaakit sa sexy na? Hindi na niya ako pinatapos dahil siniil niya ako ng halik. Ikaw lang ang babaeng nais ko. Period. Nag-iisa ka lang sa puso ko, Sulil. Kahit na ano pang maging size mo, wala akong pake. Huwag mong iniisip ang mga bagay na iyan. Hindi ako gagawa ng ikasisira ng tiwala mo sa akin. Pumikit na ako ngunit gising pa ang aking diwa. Ang isa pang natutunan ko sa buhay ay ang hindi dapat maging padalos-dalos. Dahil kapag minamadali mo ang isang bagay, mas may chance na hindi mo siya makuha. Walang masama kung matagalan ang paghahanap mo ng isang taong magmamahal talaga ng lubos sa iyo. Worth it naman ang paghihintay lalo na kung isang Charlie Morata ang ibibigay ni tadhana. Isang lalaking maintindihin at mapagmahal. Ito lang ay sapat na sa akin. Bonus na lang ang taglay niyang kagwapuhan. Ngayon mas malino na sa akin na sa buhay, normal lang ang masaktan. Nakakatakot kasi mag-iiwan ito ng trauma. Pero after naman ang mga sakit at hipahirap, mas lamang yung ligaya, lalo na kapag sa tamang tao ka napunta. Sa lahat ng natatakot na magtiwala at umibig, paniguradong makakayanan rin ninyo tulad ko kung paano ko kinayang malampasan ang lahat. Muli akong nagmulat at hinagkan si Charlie sa forehead. I love you. I love you too. Sige na, matulog ka na. Napangiti ako bago siniil ng halik si Charlie na agad namang niyang tinugon dahil para mas lumalim pa ito. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Charlie at Sulil. At kung nagustuhan niyo po ang ating kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang mga video. Thank you and God bless.